Magandang araw po mga kababayan. Panibagong vlog, okay? Panibagong podcast po namin ngayong araw na to mga kababayan. At heto naman po kami ngayon no. Kasama ko po si Nyolo at si Balita't Kaalaman. At may special guest po kami mga kababayan. Pakilala mo na, Balita't Kaalaman. Ayan, syempre, isa po itong House Trial Prosecutor at of course, member din po siya ng House Committee on Justice nung nakaraang impeachment bago po ipadala sa Senado itong articles of impeachment. And of course, chairperson of the Committee on Public Accounts. Walang iba kundi po si Congressman Terry Ridon. Welcome back ko. Yay! Welcome back po. Okay pala. Meron parang dito, sabayang pagbigkas. Sabayang pagtawa din. Ayan. Kung magtanong na kayo, parang nawala na kayo sa Ito, Sige. may napanood po kaming interview ni VP Sara kahapon, Congressman. Sabi po niya, dapat daw po mag-usap-usap ang mga senador. Kasama si Senador De La Rosa at Estrada, si Jinggoy. Pag-uusapan daw po nila ang prioridad ng Senado at kung ano ang kanilang trabaho na naaayon sa saligang batas. May choice po ba ang Senado kung magta-trial o hindi? Dapat po ba kasama sa usapan si Bato at si Jinggoy? Una, magkakaibang bagay yung mga binabanggit, no? I think yung dun sa usapin po ng binabanggit ng pangalawang Pangulo, dun sa problema sa Senado. Pero hindi ko malinaw naman ho yung mga sitwasyon at yung pong jurisprudence dito eh. No? Yung Avellino versus Cuenco, na pwede naman ho talaga magkaroon ng quorum doon sa 12. No? So, nirecognize na po ito ng Malacanang, nirecognize na rin po ito ng House of Representatives. In fact, kahit po yung bangko nung pong Senado, si Senate President pro tempore, Sherwin Gatchalian na po yung kinikilala. No? So, tingin ko tapos na po yung usapin na ito in terms of an operational question. No? So, malaya naman ho yung kabilang kampo na mag-raise po ng usapin na ito. But for example, for as far as yung pong House Prosecution Panel is concerned, yung pong grupo po ni Senate President Sherwin Gatchalian, yung pong haharapin po namin bilang tagapangasiwa nito pong Senate Impeachment Court. So malinaw na po yun si Senator Win Gatchalian. Wala na pong talaga doon. Kumbaga question. Talagang siya na po ang hinaharap po namin. Siya rin po yung pinapadalan po namin ng mga correspondence. No? For example, yung pong pre-trial notice po niya, sa kanya ho kami sumasagot. Particularly yung pong kanyang clerk of court, no? Si Attorney Bantog. So, yung pong mga submissions next week para po doon sa pre-trial documents, isasubmit din po namin by Feb 15. Tapos siyempre yung pre-trial conference doon po sa clerk of court po na itinakda ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Kami po haharap lahat. Kung meron ba silang dito, kumbaga meron silang choice kung matutuloy itong trial o hindi? Kasi parang may sinasabi itong kampo nila Senator Alan Peter Cayetano na parang ang mga congressman pa daw ang mukhang ayaw ng patas na trial dito kay Sara Duterte. Tingin ko hindi naman ho. Kasi mahalaga po yung patas na trial para magkaroon po ng tamang paghusgay. Wala naman hong unfair trial ho na magre-result po ng fair judgment. So kailangan yung pagsimula po ng paglilitis ay nakabatay ho sa fairness, nakabatay sa hustisya. So hindi po totoo na gusto po ng prosecution panel nung pong hindi patas na paglilitis. Kaya ang totoo naman ho, simple lang naman ho yun eh. Maglalatag lang naman ho ebidensya yung pong prosecution, maglalatag po ng ebidensya po yung depensa, maghuhusga po yung pong mga senator judges. Tingin ko naman po, hindi naman ho nagbabago yung mga personalidad na pinag-usapan ho natin. Pareho naman yung senator judges, pareho naman po yung sinasakdal, pareho din naman po yung cast ng pong prosecution panel, hindi ba? So, tingin ko, nagpalit man o hindi yung pong liderato ng Senado, dapat pareho lang po yung pong
pagtuturing natin sa proseso po na ito. Congressman Terry, may tanong po ako. Kasi if ever lang po senaryo lang. If ever po, pwede po bang gawin nila ng mga, eto pong Cayetano Black, yung sa, ano ba, impeachment na po, pwede po ba hindi rin sila umattend katulad nung session, yung Indian hindi nila? Pwede po bang gawin nila yon? Sila akong bahala, pero ang magiging itsura If ever po nangyari yung gano'n, ano po mga pwedeng possibilities? ang mangyayari ho kasi magkakaroon ng quorum. Quorum naman yung question ho lagi. dun Yes. eh. Diretso pa rin. So, ibig sabihin, wala naman hong bilang. Halimbawa, 10 lang naman ho sila sa kasalukuyan pwede ho magpakita. Yes. Ibig sabihin nun, hindi ho nila mabubuksan yung impeachment court nang Yes. sila lang. Oo. Kailangan ho ng miyembro ng bagong mayorya. Okay. So, pero kaya ho ng bagong mayorya nabuksan po yung impeachment court kasi Yes. labindalaw sila eh. Yes. Di ba? So, di ko naman ho, magtutuloy-tuloy po ito. Magpakita man sila o hindi. Yes. Quorum pa rin pala. Forum mga RJ, di ba? Yes po mga kababayan. So kung nabasa po namin sa balita na gusto daw ng kampo ni Sara po na ma-dismiss ang impeachment complaint. Possible po kaya ito kung na kahit walang trial po? Hindi ho yun. Nakalagay lang ho doon sa constitution ho natin at sa mga rules, no? Either to acquit or to convict yung pong impeachable official, no? So, ibig sabihin, wala ko tayo pinag-uusapan na pwede ho ma-dismiss bago ho magkaroon ng trial, no? Yes So, po. tingin ko madi-dismiss po yung motion to dismiss. Ibabasura po ng mga senator judges po ito. Magtutuloy ho talaga tayo sa trial. Magkakaroon po talaga ng presentation of evidence, yung pong prosecution at saka po yung depensa. So anong preparation nyo dito kung kasi kasama kayo dun sa House Prosecutor po? So anong preparation nyo dito kung? Naghahanda ho kami. Meron ho kami mga mock trials na po. So lahat po ng mga witness list, lahat po ng mga documents, no? Ipinipinal na po kasi yan po yung mga isusumite pagdating na po ng pre-trial proceedings, no? Yung dokumento po ng pre-trial, yung tinatawag po na pre-trial brief, kailangan po nakalista lahat yun eh. Opo. Lahat ng listahan ng witnesses, lahat po ng listahan ng documentary evidence. Ibig sabihin yung mga kapapelan, no, na dapat po nga maipresenta sa korte, dapat nakalagay na po doon sa pre-trial brief po na isasubmit. Kung yung response po ni Sara Duterte dito sa yung paunang dito sa articles of impeachment, 'di ba po parang ad catelum ba tawag po doon, yung parang hindi po niya nasagot yung 4 na articles of impeachment eh. Ano po bang paliwanag doon? Hindi, ad cautelam yung una ho niyang sinabmit sa House, no? Pero hindi naman niya binanggit yung ad cautelam, pero linilinaw sa kanya pong submission sa Senado. Pero ang pagtingin po ng Kongreso dito, ng House Prosecution Panel, wala na naman ho siya sinagot. Parang ganun din. So basically, kung ano ho yung sinabi niya doon po sa Kamara. House Proceedings, yung pa rin ho yung sinabi niya dito po sa Senate Proceedings. No? Ibig sabihin, Copy-paste. parang walang nangyaring malaking proseso Talaga. doon po sa Justice Committee hearings. No? So, ang tabayanan ho namin yung pong kanila pong submission sa pre-trial. Kasi doon lalabas kung talaga bang maglalatag sila ng ebidensya at mga witnesses o puro mga kwento-kwento na lang. Katulad po ng linagay nila doon sa answer sa House at yung answer po sa Senate. Kung Terry, may tanong po ako. Kasi ang dahil po nagtatanong sa mga live stream ko kung if ever kung pwede niyo po sagutin, may mga private prosecutor po ba tayong kasama na bukod po sa prosecutor natin sa Kongreso? Meron po ba tayong mga private prosecutor? Ang dahil po kasi gustong makaalam nito eh. Marami pong mga volunteer lawyers, no? Pero ngayong araw po na ito, ang alam ko, meron na pong inilabas na ilang mga pangalan. No? Opo. So, bahagi po dyan si Attorney Lorna Kapunan at ilan pang mga private lawyers po na tumutulong po sa paghahanda para dito sa impeachment trial po natin. Naku, matindi. Attorney Lorne Kapunan kasi talagang isa sa mga kinikilala natin na isang dekalibring abogado, no? Kung may, no? No, RJ. Parang last year, parang muntikan na rin po siyang mag-appear nun no? Talagang kasama na rin po siya dun sa last year sana kung natuloy, no? Tama, isa doon siya sa mga katuwang no nung nauna po nga impeachment team no, na tumutulong po sa prosecution. So nagtutuloy-tuloy po yung kanya pong trabaho
dito po sa bagay na ito. And mataas naman ho yung pagtitiwala ng prosecution team na magaganapan po niya at na iba pang private prosecutors yung pong kanilang gampanin sa bagay po na ito. Ready na pala. Oh. Ang problema nga, ready na ang ating mga prosecutor. Pero po, Congressman, ito pong nangyayari sa Senado, nakaguluhan, ito pong drama ng minority bloc, hindi po ba ito makaka-apekto sa ating impeachment na trial na gaganapin sa Senado? Oo. Tingin ko tuloy na tuloy naman ho ito. Opo. No? Ibig sabihin, ang pinakamahalaga naman po dito yung pagkakaroon po ng bilang para magkaroon po ng pagpupulong. So, ang mahalaga po yan sa pagkakaroon ng pagpupulong sa plenaryo Yes. ng Senado, pero mahalaga din po yan para dun sa pagkakaroon ng pagpupulong sa Senate Impeachment Court. No? So, kung meron ho silang 12, pwede ho magsimula yung pong paglilitis. Yun. So 12 pala ang magic number. Yes. No? Hindi nila mapipigilan yun. So paano yan kung dapat 16 ba dapat na votes? Kasi medyo nababawasan po sila. Oo May nga po. nakulong, may nagtago. Ano po ba yun? Tama po yan. Para ma-enlighten yung viewers natin. Yung Mga mga consequences. Ano po ba yan? If ever, ano ba, nabawasan pa po ng 2, yung round out po ba ng conviction, babawasan rin po? Sa kasalukuyan po, ang sinasabi po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, 16 pa rin Opo. yung pong kailangang bilang para po mag-convict. No? So, Yes. yan po yung tinitingnan natin. And sa totoo lang, yan pa rin naman yung pinaghahandaan po na ng House Prosecution Panel makapag-kumbinsi ng 16 na mga senator judges para i-convict po ang ating pong pangalawang Pangulo. Pero po yung, Kung Terry, ito po yung tanong ko. Halimbawa po, si Jinggoy po ba, ibig sabihin nasa Sandigan Bayan po, kasi po sinasabi po ni Bibi Sara na kailangan isama si Jinggoy. Pero, di ba po, tama po na hindi na maisama si Jinggoy bilang senador dahil parang suspendido na rin po siya, di ba po? Ganun po ang turing. Well, meron po talagang posisyon yung Senate majority Opo. na pagka hindi sila within yung tinatawag na coercive power Yes. noong pong Senate leadership, hindi ho sila sinasama sa bilang. Yes. Nakabatay dun sa supposedly kaso Yes. Abilino versus Cuenco. Yes. So, ang bilang ho doon ay 22 lang Opo. na mga senador na within the coercive power. Ibig sabihin Yes. yung talagang pwedeng hatakin Opo. para humarap doon sa mga pagpupulong. Opo. Pero hindi po ba parang suspendido yun? Hindi po ba pag halimbawa, may kaso sa Sandigan Bayan, automatic suspendidong senador? Ganun po ba yun? Well, isa yan dun sa mga nakalagay din dun, no? Opo. Parang so, ibig sabihin, kung meron ongoing na paglilitis, hindi ka pwedeng kumubra ng sahod mo. Yes. No? So, ibang bagay pa yon. Ibig sabihin, nakabatay yun dun sa pagkakakulong niya. Yes. Hindi ba? So, yun, pwede rin hong maging mabatayan yun para sabihin na hindi dapat kasama si Senator Jinggoy Opo. doon po sa bilang po ng quorum. Yes. So argument pa po pala siya, no? Medyo argument pa. Hindi, isa doon sa mga batayan kung bakit pwedeng sabihin na hindi dapat siya kasama doon sa bilang ng quorum. Alright. Ito pong gagawin na pre-trial daw po, may mangyayaring pre-trial at magsisimula daw po sa June 18. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng idea? Ano po bang mangyayari dun sa pre-trial na Pre-trial. tinatawag? Hindi, katulad na binanggit ko na kanina, yung pong listahan ng mga witnesses, no? Ipipinal po doon. Pangalawa, listahan po ng mga ebidensya. Basically, mga dokumento na ipipresenta. No? So, yan po. Ibig sabihin, kailangan more or less tapos na yung pong laman, no? Nito pong tinatawag na pre-trial brief at witness list, document list. Pero sa totoo lang, wala naman hong bagong-bago doon po sa alam na po ng publiko, no? Yes. So, halimbawa, yung pong pagkakaalam natin sa AMLC reports, no? Ano na, Oo. yung pong bank accounts, actually, yan ho yung pinakabago dyan. Kasi magbubukas ho ng bank accounts ng mag-asawang Yun. Duterte Carpio. Yari. At siguro antabayanan na lang natin yung submission mismo. Oo. Kasi meron po bagong-bago na dokumento na isasalang po sa susunod pong linggo. Tama po ba yung yung sinasabi nila na sa pre-trial dapat maibigay mo na dyan kung kanwari may mga witness ka, hindi para mapigilan yung kanwari later on biglang may a-appear na lang na hindi mo sinama sa pre-trial. Pwede po bang mangyari yun? Pwede yun kasi nakalagay naman din doon sa order ng atin pong Senate President Pro Tempore, Oo. who is the presiding officer, na pwede hong mag-reserve. May Kumbaga,
kahit hindi mo nabanggitin yung pangalan, basta i-lista lang. Doon, basta Oo. ilista. At ano yung lalamanin ng pong kanyang sasabihin. Kasi napaisip lang ako kung kasi baka biglang parang yung sa 18 Marines biglang magkakaroon na naman ng 14 na Marites, madadagdagan, haba po ng haba yung Tama. trial, di ba? Hindi, kailangan mag-reserve, no? So, merong hanggang July 15, yung pong lahat ng kampo, no? Na ilista po ito pong mga dokumento at mga witnesses po na isasalang. Yun. So, speaking of witnesses kong, so 'di ba may mga bank accounts, mga kung anong i-reveal diyan kong. So yung mga witnesses po ba kung yung security nila na provide po ba para sa kanila? Well, tingin ko naman titiyakin po yun, no? Pagka naman isasalang na po sila, titiyakin naman po yung seguridad, no? Ng pong mga witnesses. Kasi syempre, mahalaga na Opo. maisalang po sila at masabi ho nila yung katotohanan doon sa kanila pong alam, no? Kung Terry, may singit lang ako regarding sa usapan nating witness. Sa mga witness po, Kung Terry, sino ang pinakamabigat natin? Kung pwede nyo po, kung mababanggit nyo po, kung sa tingin nyo pinakamatibay na witness na magiging malaking suntok o epekto dito sa impeachment trial. Kaya ang pinakamabigat naman ho na ebidensya mula po nung proceedings po sa House, no? Yung Opo. pong AMLC report. Yes, AMLAC. No? So nakita naman natin doon yung bilyong-bilyong pera na pumasok at lumabas, no? Na pinagsama na para mahirap ipaliwanag para sa isang mag-asawang abogado, public servant, at Yes. meron pong mga naluluging negosyo, no? So yun, mabigat ho yun. Pero katulad ng sinabi ko, antabayanan din ho natin dahil labas sa bank accounts next week, merong bagong ebidensya na makikita naman din ho natin doon po sa pre-trial document. Lapit na, no? Pero Kung Terry, meron ba surprise? Yung surprise witness? Yung talagang magugulat ang mga na hindi nila inaasahan. Artista, ganon? Hindi, walang ganon. Pero next week kasi, syempre, makikita naman na ho na lahat yung kabuuan po ng document list. Pero doon, yung pinakabago, lalabas sa bank account, labas sa AMLAC, makikita po natin yun. Yun. Ito nga po, kung itong mga bagong minority bloc, nakikita naman po natin, medyo paling po sila sa mga Duterte, parang mga kaalyado po sila ni Sara eh. Pero kung pagbabasehan po natin itong mga ebidensya, sa tingin nyo, kung medyo confident po ba tayo na makaka-convict ito ng isang vice-presidente na si Sara Duterte? Mataas naman ho yung pagtingin ho namin na majority ka man o minority, titingnan ho ninyo ebidensya. Kasi sa dulo-dulo naman ho, hindi naman ho pwedeng puro politika na lang ito. Tama. Alam mo, may punto yun na. Kasi, hindi na, ayan kasi yung pinaka-narrative ng mga kalabang grupo natin na ito ay pamumuliti ka lang ng Kongreso, pamumuliti ka lang ng kalaban ng ating Pangulo. Pero hindi po eh. Kitang-kita natin yung ebidensya na ikinagulat ng taong bayan. Yes. Doon nga lang sa sinabi ni Kong Terry na yung AMLAC report na billion hindi milyon. Hindi natin makukuha yun kahit siguro 3 beses yung buhay natin bumalik. Hindi mo Grabe. makukuha yung billion no? Oo. Pero si Sara nagkaroon ng bilyong pera. Grabe, no? Dako tayo dun sa maleta reveal. Yung maleta ka level ni Kong Kung yung maleta reveal yun. Pinakita niya po dun, di ba, yung laman ng maleta, mangga at Pilu-piluka. Yun. Taon-tawa ka Grabe po, trending po yun Kong Terry, kung alam nyo lang po yung mangga at piluka. Ano po ba talaga ang naisip nyo at ba't yun ang nilaman ng maleta? talaga yung laman ng maleta ko. Ano gagawin ko doon? Yun talaga. Hinahanap ko nga sabi nila may pera, wala naman pera. Kasi mahalaga ho talaga sa akin yung kasinungalingan ng 18 Marines. Sorry, nagkamali ako. 18 Maleta Boys pala. Yung Sige. dapat ho itawag sa kasi talaga hong paiba-iba. Una, paiba-iba ho yung testimonya. Yes. Babantawi. Hindi ho ba? Yung sa original affidavit pa lang po ito. Pero pangalawa, nung nakipagsabayan din sila doon sa press con, no? Yes. Nung pong Webes, nakita ko natin. Oo. Webes ba yun? Lunes pala. Tama.
nakita ho natin doon na may inabsuelto na ho sila. Na mga senador, nagbago na lahat. Hindi ba? Parang yun ang pinaka nakakatawang bagay doon eh. Kasi nung nakarang Huwebes, nung sinalang ko sila, kahit ano yun, hindi mabanggit-banggit eh. Oo. Yung pong mga senador ho na pinapangalanan eh, hindi ba? Oo. Tapos nung pagdating ho ng Lunes, sumabay doon sa actual Blue Ribbon meeting, inabsuelto na ho nila yung senador. Hindi daw ho, yung EA daw po niya former Congressman Zaldico, hindi nakapasok sa gate kasi nasara ng gate. Nagbago. Pwede ba yun? Saran. Nasara ng gate? Ibig sabihin, hindi pwede tawagan? Oo. Boss, nasara na ako ng gate, boss. Ba't hindi ako pinapasok? Hindi ba? Parang medyo nakakatawa naman yun. Pagka ganun ho yung paliwanag. Kasi ibig sabihin, ang kwento nun, kinuha daw sa isang kotse, di ba? Bumaba yung EA. Oo. Dahil nasara ng gate, pinasok na doon sa kabilang kotse. Yes. Parang pwede ba yun? Bakit ganun yung gagawin? Di ba? Nagpunta ka na doon. Tapos Kung nasarahan ka ng gate, hindi, balik mo dun sa kung saan mo pinanggaling yung kotse. Oo. Hindi ba? Oo. O kung hindi talaga dadalhin sa loob ng bahay ng senador yun. Di ba? So, obvious po talaga yung kasinungalingan. So, tingin ko lahat pa na mga dagdag na lalabas. Yung 14 daw, may 7 pa. May pito pa. Kung isa lang din ho yung abogado na nagsasalita ron, kung isa lang din ho yung operador na nag-handle doon, parang pare-pareho na lang kung kasinungalingan yung manggagaling doon. Pagka ganun. Alam mo, tama si Congressman Terry doon. Biro mo, the fact na isa kang Marines, hindi mo alam yung pinagkaiba ng dagat sa lake. Di ba? Ang yun eh. Nagpunta raw sila doon sa kita nila dagat. Ay, hindi, lake. Di ba mabago-bago sa Ilocos daw. Tapos yung iPhone na 2024 nila na purchase pero 2025 nakakaya sa Apple na unahan pa nila, di ba? Oo. Tama lang yung peluka de mangga na maletang yun. At saka panghuli, wala ko kasi kahit anong listahan eh. Wala nung umpisa. Di ba? Tapos pangalawa, hindi pa naman ako congressman eh. No. Nung pong panahon na sinasabi ho nila, yung pong bigayan ho ng maleta. Yes. Hindi ba? At pangatlo, hindi sila natuto doon sa ako din sa akin na may insertion. Noong pong 2025, no? Sa isang budget na hindi pa ako congressman. So, talagang nakakatawa. Kaya, deserve ho nila yung pong maleta na may pilukat sa mangga. Ako tawag ko dyan sa 18 Cargador, tawag ko dyan, ika nga nung falsus unos, mga falsus impactus. Mga tawag ko dyan, pare. Baka masaktan si Jess Palsos dyan, ha? Hindi. Wala. Hindi, Attorney Jess, hindi ka kasama rito. Kung tama nga po kayo, no? Pero sa tingin niyo po ba, kasi ang pinaka-common dito sa mga pahayag ng 18 Marites o 18 Cargador, puro prosecution panel o yung mga nagsusulong ng impeachment ni Sara ang tinarget po nila. Tapos meron nga, yung lumipat na ng kabilang bakod, biglang naging absuelto. So tingin niyo po ba talagang sinisiraan lang nito yung kredibilidad ng impeachment trial? Hindi, hatiin na lang natin muna yung usapin, no? Kasi napag-usapan na natin yung inabsueltong senador, eh. Kasi nakakatawa talaga yun, eh. Hindi ba? Hindi binanggit. Tapos, nung naunang hearing, kahit nasa affidavit, tapos nung sumunod na, inabsuelto na. Kaya para, medyo nakakatawa talaga yun, di ba? Pero, very interesting ho talaga yung pagpipilit ho na isama yung panel, eh. Oo. Kasi, napangalanan doon, yung Si Kong Laila. Congresswoman Laila de Lima, Congresswoman Jinky Luistro, Tama. Joel Chua, at ito yung mga leading House Yung prosecutors, di ba? yung si Congressman na pumunta doon, yung Alvarez. Alvarez na kinagulat Palawan. nila, Congressman, Oo. di ba, Terry? Pero hindi prosecution yun eh. Oo. Tapos syempre, dahil nakalimutan nila kung banggitin sa affidavit, hinabol nila. Kasi, di ba nagbasa na yung mga senador doon, no? Meron na nga parang pag-graduation doon eh, di ba? Parang, eto, congressman ganito, congressman ganito, Graduation. congressman ganito. Ay, wala si Terry doon sa affidavit. So, kinailangan gumawa ng eksena. Yes. Hindi ba? Sino pa yung mga, alam mo, Congressman Ridon po, sir. So parang, sige na, di ako na. Di ba? Yun nga po nakakalungkot ngayon na ang pagbibigay ng testimonya, ganun-ganun na lang, pabago-bago, samantalang hindi naman po dapat ngayon. Kaya natutuwa nga po kami kay Congressman Abante, kay Congressman
Janet Garin dahil kayo po ba, wala po ba kayong file? Kaso, Hindi po ba kayo willing mag-file ng kaso sa mga 18 kargador? Ako para ayaw na lang pagpapansinin. Waste of time. Sa buisit ko eh. Hindi, pero ang kailangan ho nilang harapin, sa totoo lang, marami na ako kasi mga kasamahan na nag-file. File. So, halimbawa, sina Congressman Joel Chua, Paulo Ortega, Opo. Janet Garin, Yes. Zia Adyong. Yes. Ibig sabihin, kahit yung mga barbers, no, nag-file na ng kaso, ang katotohanan po ng kalagayan po ng 18 Maleta Boys, kailangan nila magpunta sa lahat ng mga lugar na Yun yun. lang. Nako po. Hindi ba? So, pero ang totoo, anong gagawin natin? Talaga namang hinamak nila itong mga to, doon po sa affidavit nila. No. Wala yung mga pangalan na yon, wala kahit anong detalye. Parang listahan lang ng mga binigyan sila sa... Actually, hindi kasi sinabi yung kung paano binigyan eh. hindi Ang nakalagay lang doon, pangalan, HOR Townhouse. Yes. Ganun lang. Grabe. Hindi ba? Pero yung actual impact doon sa mga tao pong ito, mabigat ho yun. Kasi pag ako sa ho ng matindi yun eh. Ang isa sa mga nakikita ko pong pinaka kakaiba dun sa mga pinaliwanag po ng 18 Cargador. Kasi po, ang sinabi nila 805 billion. Ito, computin mo to. 805 billion yung worth ng mga maleta daw po na dineliver nila. Nung i-divide mo yan ng 40 million, parang mga 15,000, 16,000 na maleta po yan. Ngayon, ang pinaliwanag pa lang po nila, ilan pa lang? Di ba? Wala pang 100 yun. O nasan napunta yung 15,900 na maleta? Kaya nga eh. Di ba? Saan napunta yun? Dapat ipaliwanag baka napunta sa mga handler nila. May napunta sa'yo. Wala na punta sa akin. Hindi kasi ano yan eh. Yan nga po yung sinasabi na ni Senator Ping Lacson dati. Na pinag-aralan niya na imposible yung sinasabi ng 18 kargador na to. Kaso, pinilit lang ating kagalang-galang na Alan Peter Cayetano pan-divert sa impeachment trial, pero kahiya-hiya pa rin ang sinapit. Congressman, ano po masasabi nyo? Pwede po ba yun? Yung mamimili lang sila kung aatiran nila o hindi, kung saan nila umattend na hearing sa ginagawa nila dyan sa Senado? Sa ngayon, pwede nilang gawin yon. Pero halimbawa, pag nag-constitute na yung Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo, pwede naman sila ipatawag eh. Yes. Pwede sila imbitahan. Pag hindi ho sila nagpakita, pagpapaliwanagin sila bakit ho sila hindi nagpakita. Opo. Pagka hindi ho sila nagpakita at hindi sila nagpaliwanag, pwede na ho silang ipaaresto. At dalhin po papuntang Senado para paharapin. Sisikip yung Senado. Oo. So, kung syempre lumalabas ngayon yung mga ka-fake newsan na mga kabila or mga supporters ng mga Duterte. So, kumusta naman kung yung mga ibang prosecutors team nyo po no, na challenge sa kanila yung mga fake news na yan lumalabas. So, sa inyo din po kung may lumalabas din mga fake news, ano dyan sa kanila, masasabi nyo po? Wala naman akong pakialam sa fake news. Wala naman din sa... Mga edit-edit pa, di ba? Wala din naman sila masabing bago. Sa totoo lang, hindi ba? Yung maleta naman, wala naman yung kadita-detalye. Hindi ba? So, tingin ko naman handang-handa yung prosecution panel. Walang fake news, walang kalokohan at kasinungaling makapipigil. Doon po sa paglalatag ng ebidensya at pagtutuloy po sa paglilitis. Kung regarding pong fake news, gaya nga sabi ni RJ, ganito po, pwede po bang bigyan nyo kami ng linaw? Kasi po, eto na nga po uli, yung fake news na kumakalat sa buong social media at sa mga taong bayan. Bigyan nyo nga po kami ng linaw regarding po dito sa Supreme Court decision na pinabubulaanan po ay pinapakalat po ng mga kabilang parlor, kabilang grupo na ayan, kolorum sila gatsyal yan, ayan. Na-dismiss. Na-dismiss. Kasi nga, si Cayetano ang tunay. Ano po ba yung Supreme Court decision na yan? Bilang pong abogado, maaari niyo po ba i-explain sa ating taong bayan? Well, una sa lahat, patunay yan na may crisis sa edukasyon eh. Sa poll kayo. Kasi ang totoo naman, pag binasa nyo yung mismo desisyon, hindi naman yung tungkol kay Senate President Pro Tempore Gatchalian. Yes. Ang sinabi ng desisyon doon Mr. Teacher, wala ka legal standing dito na mag-file ng kaso. Kasi hindi ka naman talaga kasali doon sa usapin. I mean, salamat dahil nag-file ka. Kumbaga mabuhay ka dahil ginawa mo yung civic duty mo.
Pero may mga rekisito kasi para magkaroon po ng actual na kaso sa Korte Suprema. Pag hindi mo na-fulfill yung legal standing, madidismiss ho talaga. So, basically, wala akong sinabi tungkol dun sa meron bang actual na poder kung sino man. Ang Whether kikinalangin. si Senator Cayetano or si Senate President Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin, ang kausap lang ng Korte Suprema doon, yung pong teacher Oo. na nag-file. Kasi ang totoo, yung pong teacher, nag-file ho tayo lagi ng iba't ibang mga kaso. In fact, hindi yun abogado Pero ibig sabihin, siyempre tinatanggap po yun ng Korte Suprema bilang pagrespeto din sa kumbaga yung inisyatiba niya na mag-file po ng mga kaso na interest naman po ng publiko yung pinag-uusapan. Pero siyempre, mas mahigpit sila ron. Oo. Kasi una, ang rekisito ho talaga para mag-file ng mga kaso sa Korte Suprema, kailangan abogado po yung pumipirme. Hindi ba? Pero ibig sabihin, may panahon naman na parang pinakinggan din naman yung teacher dun sa ibang mga issues po na final niya. Pero sa particular na kaso na ito, hindi siya pinagbigyan. So ibig sabihin, katulad sabi ko, walang sinabi yung Korte Suprema na hindi siya Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian yung pong hindi lehitimo na leader po ng Senado. Up until today, siya pa rin recognize ng Malacanang, ng House, ng iba pang mga opisina. Kaya nga kung ang laging sinasabi ng iba, kolorum daw ho, ito pong bagong liderato, katulad na sabi ko, basahin po nila ulit yon. Dahil pag hindi huli naintindihan yung laman po ng Korte Suprema, patunay yon ng krisis sa edukasyon. Kaya nga nahiya yung Korte Suprema after 2 hours yata tinagalog Kasi parang iba interpretasyon ng mga kabilang parlor, yung mga DDS, iba interpretasyon nila kaya siguro napilitan yung Korte Suprema Tagalog Pero Congressman usapan lang. Kumbaga, if ever po, sino po ang pwedeng immediate na mag-file ng Di ba po pwede rin po, ba't hindi kaya mag-file na lang sila Cayetano para total iyak sila ng iyak, di ba? Direkta. Actually, pwede naman ho sila na mag-file. Kung ang tingin ho nila sila po yung talagang tama, pwede ho sila mag-file to challenge yung pong liderato po niya Senate President pro tempore Gatchalian. Pwede ho nilang gawin yun. Yun. Pwede pala no? Ba't di kaya nila gawin, di ba? Baka na-realize na medyo Nare-realize nila tagilid Ramdam siguro. nila Sabi nung iba, kasi pag nadesisyonan yun, wala na sila Wala pwedeng ihabol. Wala nang wala nang Sila mapahiya doon. wala nang pagmamaktol everyday. Di ba? So kung ano yung challenge sa inyo Kong, kasi alam naman po natin sa House of Representatives, tuloy-tuloy ang mga ginagawa doon. Unlike sa Senado, maraming drama, kung ano-anong pinagagawa. Senate So, please. So ngayon kung busy kayo sa impeachment kasi isa ka po kayo sa prosecutor. So ang nangyari ngayon, tuloy-tuloy po ba ang Kongreso ngayon sa mga bills na ginagawa para malaman po ng ating taong bayan po? Hindi ba pa naman ho mga bills na ipinasa. So in fact, meron pong anti-political dynasty bill, hindi ba, na inaprobahan na. Tapos syempre, pagbalik ho ng Kongreso, papasok na ho tayo dun sa budget season ulit, no? So tatalakayin na naman po yung budget para sa darating pong taon. And marami po ang mga iba pang mga usapin na talagang tumutugon po sa mga problema ng ating pong mga kababayan. Yung pong nakasalang pa ho dyan. So tuloy-tuloy po. Ibig sabihin, hindi lang impeachment. Yung pong main concern ng ating pong Kamara. Alright. So, Alam nyo, Congressman Terry, kung kayo po, bigyan nyo lang po kami ng isang idea nyo. Ano po ba, kung kayo po ay magpapayo, if ever lang naman po dito po sa gulo sa Senado, ano po ba nararapat nilang gawin dyan para maisaayos na to at magdire-diretso na po tayo para sa taong bayan? Di simple lang naman ho yung panawagan lagi. Mag-usap na lang sila kasi ilan lang naman sila dyan. Oo. 24 lang naman ho sila dyan. So, So, 300 hindi ba? Mag-usap-usap na lang ho sila. Tanggapin ho natin yung mga bilang, di ba? Kung sino ba talaga yung may actual na bilang. Opo. Una para magbukas ho nung plenaryo Yes. at magbukas po ng Senate Impeachment Court. Yes. Kasi pag naman humalinaw na ho yung bilang, wala na ho tayong pag-usapan. Hindi pwedeng hostagein, no? Oo. Yung kapag kulang ka sa bilang, di ka na-attend kasi mapapalitan ka. Tsaka kung mapapansin natin mga dati pong Senate President, di ba, kagaya ni Tito Soto, di ba? Alon. Di ba? Coco Pimentel. Pag kahit alam nilang mapapalitan na sila,
diretso pa rin ang sesyon. Oo. Hindi hino-hostage. Mm. Tsaka, oo. Tsaka natutuwa rin ang mga taong bayan kay Kong kasi pag may mga batiko sa kanya, sinishare niya, tapos nagko-comment siya doon. Kaya nga Natatawa din yung taong Oo. bayan. Grabe yun. Updated kami kung saan nyo eh. Ano nyo eh, lagi ko sinishare yun eh. Lagi ko sinishare yung mga reply nyo sa mga DDS eh. Sabi niya pa, lakihan mo pa. Tawa ako eh. Oo nga, meron nga coffee shop eh. Yung coffee Nakisali, no? Nakisali. Nakisali. Oo, ano? Ano yung kung- Di kayo na sasampano Oo. kaso. Gano'n. Ang pait ng kape dun eh. Ilagay natin yon sa ano. Papait. Okay, ito super tamis daw. Hindi, nakita ko yung mga ano eh. Mas masarap pa daw 3 in 1. comments. Mas masarap pa daw 3 in 1. Kaya pala nakisali na lang. Mas masarap pa to. Anis wala yun eh. Malupit talaga si Terry, no? Pero Old Terry, kayo po, ano pong opinion nyo dito po sa, maisingit ko lang po na, ito po kasi nangyari, di ba po? Umabsent sila sa January 1, January 2, tapos napalitan nga sila noong January 3. Sa tingin nyo po, bakit kaya kailangan gawin ang pag-absent sa iyong mandato, no? Paano po kayo, anong masasabi nyo sa ginawa ng Cayetano Black na ganito na pagliban sa presensya ng presensya nila at hindi nagtrabaho ng 2 araw dahil natakot sila. Mapalitan, no? Well, siguro sasagutin ko na lang sa bahagi ng house, no? Opo. Yung house, parang yung talaga obra na walang session eh. Di ba? Parang lagi kailangan ho nagbubukas kasi higit pa doon sa concern on kung mapapalitan man o hindi. Maraming mga maantala talagang mga trabaho. Kumbaga, sa totoo lang, yung mga papel na nakikita nyo, hindi lang naman simpleng papel yun eh. Kumbaga, hindi lang yung papel sa lamesa eh. Opo. Merong aktual na mga buhay, may aktual na mga komunidad na maapektuhan pag halimbawa, tumigil lang halimbawa yung pagtakbo ng isang sangay ng pamahalaan. No? So, kung tinawag kami lahat, gusto namin, bahala lang dyan. Di ba? Meron ho talagang hindi masasweldohan eh. Meron ng mga, isang araw lang ho na sweldo na halimbawa, hindi makuha ng tao, malaking bagay yun. O halimbawa, di ba, din sa pagkakaantala nga ho, may mga promotion no, ng mga uniform personnel na naantala dahil nga hindi makapag-meeting. Di ba? Ang problema dyan, halimbawa, paano kung in the middle of the break, before SONA, magre-retire po yung mga tao ngayon. Tapos ibig sabihin halimbawa, asang-asa sila na ma-promote sila one step higher, tapos malaki yung pagkakaiba sa sahod. Kasi pa nagbago ho yung sahod, nagbago yung rango, magbabago din ho yung retirement. Tama. Tama. So ibig mo sabihin, dahil lang merong mga usapin sa poder na pinagdedebatihan tayo rito, bahala na yung mama na yun, bahala na yung ali na yun, pasensya na. Politika ito eh. Hindi ba? Parang hindi ho ata katanggap-tanggap sa mga kababayan ho natin yon at sa mga kasamahan sa gobyerno pagka ganun po yung kalagayan. Tama. Kakalungkot yung bagay na ganyan, Kong eh. Kasi kung tayo, lumaki tayo na nakikita natin yung mga malulupit nating senador na alam naman natin yung mga pangalan, kaso kung ikukumpara po natin ngayon sa kalagayan ng ating Senado, ngayon nga lang po ako nakarinig na sabi ni Alan Peter Cayetano, ang Senado daw po niya ay, anong tawag dito, may walang kinikilingan. Pero meron silang Duterte Black. Di ba? Napakagaling po, no? Napapailing na lang talaga ako sa ginagawa ni Senator Alan Cayetano. Tapos, imbis na mag-session po, yung sinabi ko nga po sa inyo, pwede po ba yon sa FB natin idaan ng mga bagay na sagrado na dapat sa plenaryo at sa session ginagawa? Ang mas maganda, sabay yung gawin. Di ba? Kumbaga, mag-session, pero kung gusto nila mag-FB Live, walang problema. Pero dito po, nag-FB Live lang eh. Tapos, bigla na lang magpapasa ng papel na, wala tayo ngayon, break tayo ngayon. Di ba po? Parang hindi na sagrado yung Senado na dati nating iniingatan yung pangalan na huling hantungan ng huling kailangan na bagay na nagtatanggol sa hustisya, di ba? Ang institusyon naman na po ngayon ay, yung katulad binanggit ko,
si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian naman na po yung asikaso no doon po sa Senado bilang institusyon po ngayon. So at the very least na-resolve naman na po yung pong bagay na yan. Kung isa last na lang po, yung meron etong tungkol po sa medyo technical 'to, kaya gusto kong itanong sa marunong rin no, sa abogado, Kong Terry. Ito pong 'di ba yung dalawang session na po na pinagpaliban ng kampo ni Alan Cayetano, tapos magiging ikatlong araw pa sana yon kung hindi po nag-take over itong Gatchalian Block. Tingin niyo po anong penalty po ba nito? Kasi ang sabi, 'di ba po, paglabag din po 'yun sa konstitusyon. 'Yun po ang iniwasan, no? Parang hindi po na-highlight 'yun eh. Ang sinasabi nila at illegal tong yung 12 na quorum, 12 senador, illegal po 'to. Yun pala yung hindi pagsipot sa ikatlong araw na session ano rin po unconstitutional din. Well, ano na ho, hindi naman yun nangyari, no? Kasi nga, nagkaroon ng session nung pong araw na yon. Pero, tama ho kayo, pagka ho, lagpas 3 araw na walang nangyari, meron talaga hong problema yun eh. Malaki usapin yun. Kasi, syempre, yun na nga, trabaho mo yun eh. Trabaho na magkaroon ng session eh. Obligasyon ng mga senador ng kinatawan sa House, no? Na magkaroon ho ng session. Hindi ho talaga obra na mahaba yung panahon na wala pong session. So, well, binabati namin yung mga senador dahil hindi ho umabot doon sa ganun pong actual na krisis na wala hong session more than 3 days yung pong Senado. Kung Terry, naniniwala ka ba sa nangyayari ngayon? Diversion to? Diversion to para malihis po ang atensyon ng ating taong bayan, pahinain po ang tiwala sa Senate judges, pahinain ang tiwala sa prosecution. Yung pong paglalabas nung 18 na Maleta Boys, tingin ko yun po, malinaw na malinaw na ano po yun, diversion yun at atake ho talaga sa prosecution panel yun. Kasi very targeted ho yung mga pangalan na nailagay po ron. And syempre, what makes it worse nga is, katulad na binabanggit naman natin kanina, yung mga senador na napangalan sa original affidavit, tahimik ng hearing, tapos ng press con, bigla absuelto. So, talagang obvious na obvious ho talaga dyan na very specific ho yung targets, no? Nito pong Maleta Boys po na ito. Pero, again, hindi ho namin yun papayagan at tuloy lang po yung trabaho po namin. Yun, ayos. Okay. Alright. Ako, isa pa, irit pa ako. Congressman, pagbigyan niyo po sana ako. Ito pong impeachment, ano pong, bigyan niyo po ako, top 2 lang po baka pwede naman po. Anong top 2 na article na pwedeng makumbik si VP Sara Duterte? Hindi makukonviction sa lahat. Pero ano po yung sa inyo po, sa pinakamalakas na lang po na tingin nyo na talagang, the Malakas best? lahat. Talaga lahat? Threat? Hindi, malakas lahat. So, ibig sabihin, katulad na sabi ng, wala naman sasabi mas malakas o hindi malakas. Pero, lahat to, yung kasi kompleto yung ebidensya ng lahat nung 4. So, kahit pumikit ka, kahit kumuha ka sa tambiolo ko, ano yung mauna, makukonvict yun. Convict. Batay doon sa ebidensya. Ayos. Alright, no? So, yan Parting po. words na lang. Parting words na po sa mga Viewers share nyo po na lalo na yung kape na kape. hindi masarap. Hindi masarap yung kape nyo, hoy! Mapait. Terry. Yan o. Yan ang masarap. Ang pait. Yun lang ang message ni Kong. Yun lang message ni Kong sa inyo. Maraming salamat po mga kababayan. Ako po Yes. si Yolo, kasama ko po si RJ Angeles RN at kasama si Balitat Kalaman. Siyempre, check natin lagi ang Facebook ni Kong Terry Ridon. Yes. Para Updated tayo. updated po. everyday makatawa kayo, no? So kahit ha-ha, tatawa ka talaga. So yan po mga kababayan at yan po ang ating podcast ngayong araw na to at maraming salamat po. Thank you and God bless.